So hello guys, no, magre-react muna tayo dito sa isa sa mga nag-comment dun sa na-post natin regarding dun sa usapin, no, patungkol sa mga nag-viral ngayon na trending na comment, yung don't forget the Battle of Yultong, no, the Battle of Yultong. So may nag-comment dito si CHI_19, no, ito yung sabi niya dito sa regard, ito yung kinomment niya dun sa na-post natin. Kuya, matagal na yon at marami ng pinagbago at inunlad yung mga bansa, lalo na pagdating sa armas at pandigma. So actually tama naman yung sinabi niya, no, na masyado na nga ang matagal yon, no. So imagine 1950 pa yon. So masyado nang matagal, no, matagal na panahon na yon, maraming na nagbago. So especially doon sa mga equipment or mga kagamitan, ang mga resources ng bawat bansa, lalo na sa mga armas at pandigma. So marami nang nagbago. So iba na yung panahon natin ngayon. But yung point ng don't forget the Battle of Yultong, nire-remind sa atin, number 1, na meron tayong mga Filipino soldiers, spirit of Filipino soldiers, no, na handang lumaban, handang makipagdigma at handang mamatay para sa bayan. And number 2, it reminds us na meron tayong Filipino soldiers, sundalong Pilipino, na hindi matatawaran yung tapang at talino sa pakipagdigma. And lastly, meron tayong mga Filipino soldiers, mga sundalong Pilipino, na handang tumindig, handang lumaban, at handang mamatay laban sa mga mapang-api at mapang-abusong mga bansa. Diba? So yung usapin ngayon sa sinasabi natin sa West Philippine Sea, no, na yun nga yung stand natin regarding dito, which is kung titingnan mo sa previous administration na pinabayaan na talaga, no, kumbaga inabandon na yung statement ng ating administrasyon dati na parang ina-abandon na yung rights natin, yung claim natin doon sa West Philippine Sea, dahil takot tayo makipaglaban sa mga Chinese dahil sa mga powerful weapon nila. Now, ano pa yung dapat matutunan natin sa Battle of Yultong? So it reminds us, no, wag nating kakalimutan na minsan may isang walang kalaban-laban na bansa, no, yung South Korea na pilit, no, or tangkang sakupin ng isang makapangyarihan na bansa. Pero dahil, no, nasa tama sila, nasa panig sila ng kabutihan, so maraming bansa na tumulong sa kanila. Na yung United Nation, yung mga bansa na member ng United Nation, na yung tanging hangarin lang ay world peace, ay handang tumulong at magkaisa laban dito sa mapanakop at mapang-aping bansa. Yun yung reminder sa atin ng Battle of the Yultong. So kaya kung gusto nating manindigan doon sa usapin, no, or sa issue ng agawan ng teritoryo dito sa West Philippine Sea, so ito yung battle na dapat nating alalahanin bilang isang mga Pilipino na may dugong mandirigma, bilang isang Pilipino na may Andres Bonifacio na handang mamatay sa bayan laban sa mga mapang-aping dayuhan.